Isang pangyayaring hindi ka panipaniwala ang naganap sa aking harapan. Ma'am, posible po kayang mali ang edukasyong natanggap namin? Habang lumuluha, ito ang tanong sa akin ng isang 16 taong gulang na lalaking estudyante mula sa isang prestihiyosong paaralan sa Finland, isang bansang kilala sa pagkakaroon ng pinakamahusay na sistema ng edukasyon sa buong mundo. Sa loob ng 15 taon kong pagtuturo sa larangan ng internasyonal na edukasyon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakaranas ako ng ganito. Ang lahat ay nagsimula nang ang 28 sa pinakamahuhusay na mag-aaral mula sa Finland na patungo sa ng Helsinki mula sa isang educational tour sa Asia ay napilitang mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas dahil sa isang biglaang bagyo. Mula roon, sunod-sunod na ang mga di inaasahang pangyayari. Alam niyo ba, ang mga henyong estudyanteng ito na buong buhay ay itinuro na ang Finland ang may pinakamagaling na edukasyon ay tuluyang natulala at nawalan ng masabi sa loob lamang ng 48 oras na pananatili nila sa lupain ng Pilipinas. Mula sa mga nakagugulat na karanasan sa paliparan, sa mga hindi kapani-paniwalang eksenang nasaksihan nila sa mga modernong lugar, hanggang sa mga kamangha-manghang kabataang nakasalamuhan nila sa kalaliman ng gabi. Akala ko, ang Finland na ang pinakamagaling sa lahat. Pero ngayon ko nalaman, ang Pilipinas pala ang tunay na isang maunlad na bansa. Ang nakagugulat na pahayag na ito mula kay Emilia, isang 12 taong gulang na babaeng estudyante, sa mga mamamahayag sa kanilang bansa ay lubos na yumanig sa komunidad ng edukasyon sa Finland. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Bakit ang mga kabataang ito, na buong buhay, ay naniwala sa mga pananaw ng Nordic, ay biglang humanga ng labis sa Pilipinas? Ito ang 48 oras na talaan ng mga kamangha-manghang pangyayari na personal kong nasaksihan bilang isang guro. At ngayon, ikukuwento ko ito sa inyo. Bago tayo magsimula, kung maaari, ay paki-like at subscribe sa channel na ito para mas marami pa tayong maibahaging kwento tungkol sa kadakilaan ng Pilipinas. Magandang araw. Ako si Isabel Reyes, isang Filipina na guro sa isang international school sa Helsinki, Finland sa loob ng 15 taon. Sa tagal ko sa sistema ng edukasyon ng Nordic at sa pagbisita sa iba't ibang institusyon sa buong mundo, ang karanasang naranasan ko noong nakaraang taglagas sa NAIA ang nananatiling pinakapambihira at pinakatumatak sa aking alaala bilang isang guro. Ang mga kasama ko sa araw na iyon ay hindi mga ordinaryong mag-aaral. Sila ang 28 na pinakamahuhusay na estudyante mula sa Helsinki International Academy, may edad na 2 hanggang 17. Lahat sila ay nagmula sa mga kilala at respetadong pamilya sa Finland. Anak ng mga propesor sa unibersidad, anak ng mga opisyal ng gobyerno, at anak ng mga doktor. Sila ang mga itinuturing na pag-asa at susunod na lider ng lipunang Finnish, maging ang mga gurong kasama sa delegasyon ay mga batikang propesyonal. Pinangungunahan ni G. Marcus Laurinen, ang punong guro. Lahat sila ay may hawak na doctorate degree sa edukasyon. Ang layunin ng aming biyahe ay bisitahin ang mga paaralan sa Timog Silangang Asya upang patunayan ang kahusayan ng edukasyon ng Finland. Ang orihinal na plano ay libutin ang Thailand, Vietnam at Singapore upang pag-aralan ang agwat sa edukasyon ng mga umuunlad na bansa. Ngunit, dahil sa isang malakas at biglaang bagyo sa West Philippine Sea, ang aming ruta ay ganap na naisara. Napilitan kaming mag-emergency landing sa pinakamalapit at pinakaligtas na internasyonal na paliparan, ang NAIA sa Maynila. Nag-alala ang mga estudyante. Karamihan sa kanila, ang alam lang tungkol sa Pilipinas ay isang bansa na may magagandang dalampasigan ngunit puno ng kahirapan at kaguluhan. May ilang estudyante pa ang nagsabi, "Hindi ba't isang third world country iyan?"
na puro traffic at hindi ligtas. Sa edukasyon ng Finland, kapag Asya ang pinag-uusapan, ang laging nababanggit ay Singapore. Ang Pilipinas ay madalas na itinuturing na isang bansa na may magagaling na tao ngunit may luma at magulong sistema. Maging si G. Laurinen, ang aming punong guro, ay nag-aalala sa simula. Ang biglaang pagbabago sa schedule ay magdudulot ng abala at lalo siyang nabahala kung paano ito ipapaliwanag sa mga magulang ng mga piling estudyanteng ito. Ngunit habang papalapit kami sa Naya, isang sitwasyong taliwas sa aming inaasahan ang nagsimulang maganap. Ang komunikasyon mula sa control tower ay mabilis at malinaw. Agad silang nagbigay ng abiso na inihahanda na nila ang isang espesyal na protocol para sa aming grupo ng mga dayuhang estudyante. Bukod dito, sinabi nilang may mga ground staff na bihasa sa Ingles ang naghihintay upang umalalay sa amin. Ang ganitong antas ng serbisyo ay bihira naming maranasan kahit sa Helsinki Airport. Karaniwan, sa mga biglaang sitwasyon, minimal na suporta lamang ang natatanggap. Ngunit ang paghahanda ng NAIA ay nasa ibang antas. Maging ang proseso ng paglapag ay perpekto. Tumpak ang mga gabay at ang paggalaw sa runway ay tila planadong-planado para kaming isang regular na flight na lahat ay nakaayos na. Subalit ang tunay na pagkamangha ay nagsimula pagpasok namin sa terminal ng paliparan. At ang mga susunod na mangyayari sa loob ng 48 oras ay ganap na babago sa pananaw sa buhay ng 28 na mahuhusay na estudyanteng ito. Pagpasok pa lang namin sa terminal ng NAIA, agad na nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Kahit hating gabi na, ang paliparan ay buhay na parang araw pa. Walang tigil sa paglilinis ang mga staff, may mga tauhan sa bawat information desk, at lahat ng pasilidad ay gumagana ng maayos. Ito po ba talaga ang paliparan sa isang developing country? Tanong sa akin ni Emilia Virtanen, isang 77 taong gulang na estudyante. Sa Helsinki Airport kasi, pagpatak ng 9:00 ng gabi, halos lahat ng serbisyo ay sarado na. Kaya't namangha sila sa 24 oras na serbisyo. Ang paggabay sa amin patungo sa immigration ay kahanga-hanga rin sa kabila ng biglaang pagdating ng isang malaking grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nataranta ang mga staff. Sa halip, agad silang nagbukas ng isang eksklusibong linya para sa amin at nagtalaga ng mga tauhan na matatas mag-Ingles upang gabayan kami. Ang pinakanakagulat ay ang personal na serbisyo. Isang staff ang matiyagang nakipag-usap sa mga estudyante, inalam ang kanilang sitwasyon at nag-alok ng pinakamainam na tulong. Maging si G. Laurinen ay humanga at nagsabing, kahit sa Helsinki, mahirap makahanap ng ganito kasigasig na suporta. Lalo siyang humanga sa kung paano kinausap ng staff ang mga estudyante, dahan-dahan at may pag-unawa. Isinasaalang-alang ang kanilang edad at pag-aalala. Hindi lang ito basta pagproseso ng papeles, kundi isang tunay na pag-aasikaso upang mapanatag ang loob ng mga dayuhang nababahala. Naging mabilis din ang lahat. Inaasahan namin ang mahabang pila at komplikadong proseso, ngunit lahat ay naging maayos. Tinulungan kami ng mga staff sa pagsagot ng mga form, kaya hindi naging hadlang ang aming pagiging dayuhan. At lalo kaming namangha nang mag-alok silang tumulong na kontakin ang hotel namin sa Helsinki para ipaalam ang aming sitwasyon. Perpekto rin ang kanilang rekomendasyon para sa aming biglaang pananatili. Iminungkahi nila ang ilang hotel sa Bonifacio Global City, BGC, isang modernong distrito, at ipinaliwanag ng detalyado ang mga bentahe ng bawat isa. Mas mabait pa sila kaysa sa mga staff sa airport sa Finland, bulong ni Johan Yemi, isang 16 taong gulang na lalaki. Sa kanilang bansa, bagamat mahusay ang mga empleyado, bihira ang ganitong kainit na pagtanggap. Sa baggage claim area, nagpatuloy ang aming pagkamangha. Ang lahat ng 28 na bagahe ay lumabas sa loob lamang ng 15 minuto. Isang malaking screen ang nagpapakita ng real-time status ng mga bagahe
kaya't alam namin kung kailan eksaktong darating ang sa amin. Sa Finland, madalas may delay sa bagahe, kaya't humanga ang mga estudyante sa kahusayang ito. Bago kami umalis ng paliparan, sinabi sa akin ni G. Laurinen ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sa loob ng 30 taon kong paglalakbay sa buong mundo, ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganito kaperpektong emergency response, ang kanilang sistema, na tinitiyak na hindi mababahala ang mga pasahero kahit sa di inaasahang sitwasyon, ay tunay na kahanga-hanga. Habang nasa bus kami papuntang hotel, pinapakinggan ko ang usapan ng mga estudyante. Maging ako ay nagsimulang magkaroon ng bagong pananaw sa sarili kong bansa. At hindi ko pa noon alam na ang mga susunod na 48 oras ay magiging mas nakagugulat pa para sa kanila. Habang binabaybay namin ang daan papunta sa hotel, nagsimula ang unang tunay na pagkabigla. Ang tanawin ng Pilipinas mula sa Skyway, mula Naya, papuntang BGC, ang karagatan ng mga ilaw na nagmumula sa mga gusali at kalsada at ang organisadong pagkakaayos ng mga nagtataasang gusali ay nagpatulala sa kanila. Lahat sila ay nakadikit sa bintana, namamangha, bihira kaming makakita ng ganito kalaki at planadong syudad kahit sa Finland, sabi ni G. Laurinen. Lalo siyang humanga sa kung paano isinama ang mga parke at lunti ang espasyo sa bawat lugar na nagbibigay balanse sa mga gusaling pang-residensyal at pang-komersyo. Maging ang aming bisepunong guro na isang eksperto sa urban planning ay nagsabing, maihahambing ito o marahil ay mas pinupa kaysa sa mga syudad sa Nordic. Pagdating namin sa BGC, mas lalo pa silang namangha. 11:00 na ng gabi, pero maliwanag pa rin ang buong lugar at maraming tao ang payapang naglalakad. Ang pinakanakagulat sa kanila ay ang mga kabataang babae na naglalakad ng mag-isa, ang ganitong eksena. Isang babae na ligtas na naglalakad sa kalaliman ng gabi ay bihirang makita kahit sa mga syudad sa Finland. Napakaligtas pala talaga ng bansang ito, bulong ni Emilia. Sa pag-check-in sa hotel, isa na namang magandang karanasan ang sumalubong sa amin. Ang front desk staff ay hindi lang kami binate sa matataas na Ingles, kundi agad ding inunawa ang aming sitwasyon bilang isang student group at nag-alok ng pinakamahusay na serbisyo. Kahit hating gabi na kami dumating, ipinaliwanag nila ng detalyado ang oras ng almusal, kinabukasan. Dahil alam nilang biglaan ang aming pagdating, naghanda pa sila ng mga tourist guide para sa amin. Ang pinakatumatak sa amin ay ang kanilang taos-pusong pagtanggap. Higit pa ito sa isang serbisyong pangnegosyo. Ramdam namin ang init ng kanilang pag-welcome. Habang nasa elevator kami paakyat sa aming mga silid, kitang-kita ko sa mukha ng mga estudyante ang mabilis na pagbabago ng kanilang pananaw sa Pilipinas. Ang mga batang ilang oras lang ang nakalipas ay puno ng pag-aalala sa isang third world country ay ngayoy puno na ng pananabik at pagkamangha. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang tunay na karanasan sa Maynila at ang mga susunod na pagkamangha ay higit pa sa kanilang naranasan. Ang 48 oras na ito ay magiging simula ng pagbabago sa kanilang pananaw sa edukasyon, lipunan at sa kanilang buong buhay. Kinaumagahan, 6:00 pa lang, ay nagising na ang ilang estudyante at nagsimulang magreklamo na sila'y gutom na. Nag-alala ako. Sa Finland, halos imposible makahanap ng bukas na kainan sa ganito kaagang oras. Nang magtanong ako sa front desk, ngumiti lang ang staff at sinabing, May dinte 4 oras po na kainan sa katabing building. Paborito po iyon ng mga estudyante. Nagulat ako sa ideya ng isang 24 oras na kainan. Hindi ito karaniwan sa Finland. Kasama ang 7 estudyante, naglakad kami papunta roon. 6:30 pa lang ng umaga, ngunit ang mga kalsada ay abala na. May mga empleyadong papasok sa trabaho, mga taong nagjo-jogging, at mga bumibili sa convenience store. Ang umaga sa Helsinki ay napakatahimik, ngunit sa BGC, ang araw ay matagal nang nagsimula.
Pagbukas namin ng pinto ng kainan, sumalubong sa amin ang mainit na hangin at mabangong amoy ng pagkain. May ilang customer na kumakain ng almusal, isang lalaking nagbabasa ng dyaryo, isang babaeng nagtatrabaho sa kanyang laptop, at mga empleyadong mukhang galing sa night shift. Nang makita ng mga estudyante ang menu, sabay-sabay silang napasigaw sa gulat. Napakamura ng mga presyo. Isang silog meal ay nasa 150 pesos lamang. Kung ikukumpara sa presyo sa Finland, hindi ito kapani-paniwala. Sa Helsinki, ang ganitong pagkain ay aabuti ng hindi bababa sa 15 euros. Ang waiter na kumuha ng aming order ay hindi man lang nagulat na mga dayuhan kami. Ipinaliwanag niya sa Ingles ang menu at nagrekomenda ng mga pagkaing madaling magustuhan ng mga estudyante. Para sa mga hindi mahilig sa maanghang, sinabi niyang pwedeng i-adjust ang anghang. Ang bilis ng serbisyo ay isa ring sorpresa. Wala pang 5 minuto, matapos kaming umorder, lahat ng pagkain ay nasa aming mesa na. Tapsilog, longsilog, tosilog. Ang mga estudyante ay sabik na sabik, ngunit may halong pag-aalinlangan sa mga pagkaing Filipino na ngayon lang nila nakita. Ngunit sa unang subo, nagbago ang kanilang mga mukha. Ang pinakagusto nila ay ang tapsilog. Ang lasa ng tapa ay kakaiba at perpekto ang timpla, habang ang sinangag ay malinamnam. Si Johan ay nakaubos ng 2 order. Hindi kami makakakain ng ganito kasarap sa ganitong presyo sa Finland, sabi niya. Nakakatuwa rin ang reaksyon ng mga estudyanteng kumakain ng mainit na sabaw ng bulalo. Sa unay nahirapan sila, ngunit agad ding nasanay. Ginaya pa nila ang paraan ng paghigop ng sabaw na may tunog. Ang may-ari ng kainan ay natuwa at sinabing, "Ganyan ang kumain." Gana, nagana, nang magbabayad na kami, isa na namang sorpresa. 7 tao kaming kumain ng busog na busog, ngunit ang kabuuang bayarin ay hindi umabot sa 1,500 pesos. Katumbas lamang ito ng halos 20 euros. Sa Finland, ang ganitong pagkain ay aabot ng hindi bababa sa 70 euros. Eksakto ang sukling ibinigay ng kahera at sinabi pang, "Salamat po, balik kayo." Inirekomenda pa niya ang ibang pagkain na dapat naming subukan. Ang ganitong kabaitan ay bihira naming maranasan sa mga restaurant sa Finland. Paglabas namin, puro papuri ang maririnig sa mga estudyante. Masarap na, mura pa, at ang ganda pa ng serbisyo, sabi ni Emilia. Siguradong mamimiss ko ang silog pagbalik namin sa Finland. Dagdag ng isa pa. Paglabas namin sa kalsada, rush hour na. Maraming tao, ngunit nananatiling may kaayusan. Lahat ay sumusunod sa traffic lights, at ang mga naglalakad at nagbibisikleta ay may sariling espasyo. Ito ay kabaligtaran ng magulong umaga sa Helsinki. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store dahil gusto ng mga estudyanteng bumili ng merienda. Kahit umaga, ang convenience store ay malinis at punong-puno ng produkto na parang isang maliit na department store. Ang higit na ikinagulat namin ay ang dami ng serbisyong magagawa rito. Bukod sa pagbili ng pagkain, maaari kang magpadala ng pakete, magbayad ng bills, at gamitin ng ATM. Ang mga convenience store sa Finland ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, ngunit ang sa Pilipinas ay parang isang maliit na mall. Pumili ang mga estudyante ng mga pagkaing gusto nila. Namangha sila sa iba't ibang uri ng chichirya at inumin. Lalo silang naging interesado sa C2. Kakaiba raw ang hugis ng bote nito. Sa counter, muli kaming humanga. Napakabilis ng transaksyon at napakabait ng kahera. Hindi siya nagpakita ng pagkainis sa aming pagiging dayuhan. Sa halip, binati pa kami sa Ingles at sinabing, "Welcome to the Philippines." Paglabas namin, sinabi ni Johan, "Ang Pilipinas ay isang 24/4 medium na bansang napakakomportable. Kahit anong oras, makukuha mo ang kailangan mo." Sa Finland, tuwing linggo, halos lahat ng tindahan ay sarado. Ibang-iba talaga dito. Habang pabalik, napansin din namin ang kalinisan ng syudad.
Walang kahit isang basura sa daan. Maaga pa lang ay may mga taong nagwawalis na. Ang buong siyudad ay tila isang organismong gumagalaw ng may pagkakaisa. Sa Helsinki, ang mga lugar panturista lang ang malinis, ngunit sa BGC, lahat ng sulok ay inaalagaan. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na ang ibang estudyante. Tinanong nila kung saan kami galing. Nang ikwento namin ang aming almusal, lahat sila ay nainggit at nagpa siyang sumama sa susunod. Ganoon nagsimula ang unang umaga namin sa Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang oras, ganap nang nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Ang dating puno ng pag-aalala ay napalitan na ng pananabik at tuwa, at hindi pa nila alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng mga susunod na karanasan sa kanilang mga paniniwala. Pagkatapos ng almusal, sinimulan namin ang aming tunay na pagtuklas sa Maynila. Ang una naming destinasyon ay ang BGC Bus Terminal. Gusto kong maranasan nila mismo ang pampublikong transportasyon ng Pilipinas sa modernong bersyon nito. Pagpasok pa lang sa terminal, nagsimula nang magbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Maayos at malinis ang lugar. May mga escalator at elevator para sa lahat, na nagpapakita ng disenyo na barrier-free. Kung ang mga subway sa Helsinki ay luma at madilim, ang terminal na ito ay moderno at maliwanag. Habang bumababa kami, namangha sila sa kalinisan. Ang sahig at pader ay walang bahid ng dumi o bandalismo. Puno ng mga signage sa Ingles at Filipino, kaya madali para sa isang dayuhan na mag-navigate. Pagdating namin sa platform, rush hour, kaya maraming tao. Ngunit sa kabila ng dami, mayroong kahanga-hangang kaayusan. Lahat ay kusang pumipila ng maayos sa dalawang linya, sumusunod sa mga marka sa sahig. Hindi ito nangyayari sa Finland, sabi ni G. Laurinen. Sa Helsinki, karaniwan nang nag-uunahan ng mga tao. Nang dumating ang bus, mas lalo pa kaming namangha. Nang bumukas ang pinto, ang mga tao ay gumilid upang bigyan daan ang mga bababa. Pagkatapos makababa ng lahat, saka pa lang sila pumasok ng maayos. Walang nag-utos, ngunit lahat ay sumusunod sa magandang asal na ito. Sino po ang nagtuturo sa kanila ng ganitong patakaran? Tanong ni Emilia. Walang nagtuturo. Ito ay kultura na natututunan ng mga Pilipino mula pagkabata. Paliwanag ko. Lubos siyang humanga. Sa loob ng bus, muli silang namangha sa kalidad nito. Komportable ang mga upuan at malinis ang loob. Ang pinakatumatak sa kanila ay ang kalinisan. Walang kahit isang basura sa sahig. Habang nakaupo, nasaksihan namin ang isang eksenang lubos na nakaantig sa kanila. Sa susunod na hinto, isang lola na may tungkod ang sumakay. Agad-agad, ilang pasahero ang tumayo para mag-alok ng upuan. Salamat, iho, sabi ng lola. Nang makita ito, lumuha ang 11 ni taong gulang na si Johan. Ang ganitong kusa at natural na kabaitan ay bihira kong makita kahit sa Finland. Bulong niya. Ang kapaligiran sa loob ng bus ay tahimik din. Kahit puno, walang maingay o nag-uusap ng malakas sa telepono. Karamihan ay nagbabasa o tahimik na gumagamit ng kanilang mga cellphone. Ang lalong ikinagulat nila ay ang mga kabataang estudyanteng nag-aaral habang nasa biyahe. May mga nagbabasa ng libro at reviewer. Seryoso sa kanilang pag-aaral. Sa Finland, halos walang estudyanteng nag-aaral sa pampublikong sasakyan. Napakasipag mag-aral ng mga estudyanteng Pilipino, sabi ni Emilia. Sa amin, pagkatapos ng klase, kalimutan na ang pag-aaral. Iba pala dito. Nang makarating kami sa aming destinasyon, muli kaming humanga. Naglakad-lakad kami sa Bonifacio High Street. Ang kalinisan ng lugar, ang iba't ibang tindahan, at higit sa lahat, ang kabaitan ng mga tao. Nang maligaw kami, isang Pilipino ang lumapit at nagturo ng daan sa matatas na Ingles. Pumasok kami sa isang malaking bookstore. Natulala ang mga estudyante. Ilang palapag ito at punong-puno ng libu-libong aklat na maayos na nakasalansan.
Kahit ordinaryong araw, maraming taong nagbabasa. Mahilig din magbasa ang mga taga-Finland, pero hindi ganito karami. Sabi ni Emilia, kahanga-hanga ang uhaw ng mga Pilipino sa kaalaman habang nagpapahinga sa isang coffee shop. Nag-usap-usap ang mga estudyante. Itinuro sa amin na ang Finland ang may pinakamagaling na edukasyon. Pero pagtingin ko sa Pilipinas, nagsisimula akong magduda, sabi ni Mati, 17. Ang mga estudyante dito, kahit sa bus nag-aaral. Tayo, pagkatapos ng klase, laro na agad, dagdag ni Johan. Ang pinakanakagulat sa kanila ay ang eksena sa gabi. Pagpatak ng alas 9, maraming kabataang babae ang ligtas na umuuwi ng mag-isa. Mga estudyanteng galing sa review center, bumibili sa convenience store. Sa Finland, itinuturing na mapanganib ang paglabas sa gabi. Ngunit sa Pilipinas, ito ay normal na tanawin. Hindi ka panipaniwala, sabi ni Emilia. Ang mga babaeng kaedad natin, naglalakad mag-isa ng alas 10 ng gabi. Hinding-hindi iyan mangyayari sa Finland. Sa isang convenience store, isa na namang bagay ang napansin nila. Ang nagtatrabaho sa night shift ay isang babaeng nasa early 20s, ngunit walang bahid ng takot. Nagulat sila na kaya niyang magtrabaho, mag-isa, hanggang hating gabi. Sa Finland, halos walang babaeng nagtatrabaho mag-isa sa gabi, sabi ni G. Laurinen. Ang antas ng kaligtasan dito ay hindi pa namin nakikita kahit sa Nordic countries. Sa ikalawang araw, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nanlambot at hinimatay si Emilia. Marahil dahil sa pagod at stress sa bagong kapaligiran. Ako at ang ibang estudyante ay nataranta. Hindi alam ang gagawin sa isang emergency sa ibang bansa. Agad akong tumawag sa 911, ang emergency hotline ng Pilipinas. Nakagugulat, isang operator na matatas mag-Ingles ang sumagot, tinukoy ang aming eksaktong lokasyon at nangakong magpapadala ng ambulansya. Wala pang 5 minuto, dumating na ito. Sa kabila ng mataong lugar, ang bilis ng kanilang pagtugon ay kahanga-hanga kumpara sa sistema sa Finland. Ang profesionalismo ng mga paramedic ay kapuri-puri. Mabilis nilang sinuri ang kondisyon ni Emilia at binigyan ng paunang lunas, isinasaalang-alang nila ang pagiging dalaga ni Emilia. Maingat ngunit tumpak ang kanilang mga kilos. Isang paramedic ang nagpaliwanag sa amin sa Ingles na nagpakalma sa aming lahat. Huwag po kayong mag-alala, mukhang mild dehydration lang ito. Dadalhin natin siya sa ospital para masigurado. Ang loob ng ambulansya ay moderno at kumpleto sa gamit. Habang nasa biyahe, patuloy na minomonitor ang kanyang kalagayan. Naka-coordinate na rin sila sa ospital para pagdating namin ay handa na ang lahat. Pagdating namin sa St. Luke's Medical Center, Global City, nagsimula ang panibagong pagkamangha. Bagamat abala ang emergency room, napaka-organisado nito. May malinaw na dibisyon ang bawat lugar at mahusay ang daloy ng mga pasyente. Ang serbisyo sa reception ay kahanga-hanga. Mayroong hiwalay na counter para sa mga dayuhang pasyente at ang staff ay matatas mag-Ingles. Tinulungan nila kami sa mga papeles para sa aming Finnish health insurance. Ang ganitong suporta para sa mga dayuhan ay bihira kahit sa mga ospital sa Helsinki. Habang naghihintay, isang nurse ang palaging bumibisita para tingnan ang kalagayan ni Emilia at ipaliwanag sa amin ang sitwasyon para mabawasan ang aming pag-aalala. Nang magsimula ang pagsusuri, humanga kami sa profesionalismo ng doktor. Isinaalang-alang niya ang psikolohikal na estado ng isang batang pasyente at maingat na nagtanong tungkol sa kanyang mga sintomas. Mabilis ang mga pagsusuri. Ang resulta ng blood test ay lumabas sa loob lamang ng 30 minuto. Hindi malubha ang kanyang kalagayan. Pagod sa biyahe at mild dehydration. Sapat na ang tubig at pahinga. Ngunit inirekomenda ng doktor na manatili siya ng ilang oras para maobserbahan. Sa parmasya,
Isa na namang kahanga-hangang karanasan. Ipinaliwanag ng pharmacist ang tamang pag-inom ng gamot. Isinasaalang-alang ang edad at kondisyon ni Emilia at nagprint pa ng instruction manual sa Ingles. Ang huling sorpresa ay dumating sa pagbabayad. Ang kabuuang halaga, emergency consultation, tests, at gamot ay halos kalahati lamang ng babayaran namin sa Finland. Walang dagdag na bayad dahil kami ay dayuhan. Paglabas namin ng ospital, sinabi ni G. Laurinen, ipinagmamalaki namin ang aming healthcare system sa Finland. Ngunit ang serbisyong medikal ng Pilipinas ay napakahusay sa kabuuan, lalo na ang kanilang pag-aalaga sa mga dayuhan at ang kanilang mahusay na sistema. Marami tayong matututunan dito. Dahil sa karanasang ito, lalong lumalim ang pag-unawa ng mga estudyante sa Pilipinas. Napatunayan nila na hindi lang teknolohiya ang maunlad dito, kundi pati na rin ang pag-aaruga sa kapwa na nakaugat sa bawat sulok ng lipunan. Nang gumaling si Emilia, ipinagpatuloy namin ang aming pagtuklas. Nagtungo kami sa Ayala Museum kung saan pinagmasdan ng mga estudyante ang kulturang Pilipino. Napakagalang ng mga tao dito, sabi ni Johan. Kahit abala sila, naghapunan kami sa isang upscale Filipino restaurant. Namangha ang mga estudyante sa konseptong kamayan. Ito pala ang tunay na pagkaing Pilipino, sabi ni Emilia. Ibang-iba sa mga Asian food sa Finland. Ang husay at dedikasyon ng chef ay nagbigay sa kanila ng ideya sa tinatawag na puso ng mga Pilipino sa kanilang ginagawa. Ito ang diwa ng pagiging malikhain ng Pilipino. Sabi ng punong guro, gabi, bumalik kami sa BGC para tanawin ang city lights mula sa isang rooftop bar. Natulala ang mga estudyante. Hindi ka panipaniwala na ganito karaming tao ang nakatira sa isang syudad, ngunit nananatili ang kaayusan, sabi ni Johan. Sa huling araw, maagang gumising ang mga estudyante para sa kanilang huling pamamasyal. Binisita namin ang American Cemetery and Memorial, isang malawak at payapang luntiyang espasyo sa gitna ng syudad. Isang perpektong balanse ng pangangalaga sa kasaysayan at modernong pag-unlad, sabi ni Mati. Ang tanghalian ay sa isang food court sa isang mall. Muli, nagulat sila sa kalidad at pagkamura ng pagkain. Isang kalidad at presyong hindi maiisip sa Finland, sabi ng punong guro. 2:00 ng hapon, oras na para bumalik sa Naya. Habang nasa bus, binalikan ng mga estudyante ang kanilang 40-80 oras na karanasan. Ganap na nagbago ang aming mga pananaw, sabi ni Johan. Naniwala kaming ang Finland na ang pinakamagaling, pero nakita namin sa Pilipinas na napakarami pa naming dapat matutunan. Pagdating sa NAIA, nagpatuloy ang kanilang paghanga. Maging sa proseso ng pag-alis, ang kabaitan ng mga staff ay kapuri-puri. Mula simula hanggang dulo, perpekto ang serbisyo, sabi ni Mati. Habang naghihintay sa gate, tinitingnan nila ang mga litratong kinuha nila. Ipapakita ko ito sa pamilya ko at ikukuwento ko lahat tungkol sa Pilipinas, sabi ni Emilia. Gusto kong mag-aral dito sa Pilipinas sa hinaharap, sabi naman ni Johan. Nang lumipad ang eroplano at unti-unting lumayo ang tanawin ng Maynila, may mga luhang pumatak sa kanilang mga mata. Paalam, Pilipinas. Babalik kami, bulong ng isa. Maging ako. Sa loob ng 48 oras na iyon, ay muling natuklasan ang kadakilaan ng aking sariling bansa. Mula sa aking 15 taong karanasan sa Finland, masasabi kong espesyal ang sistema ng lipunan at ang kabutihan ng puso ng mga Pilipino. Pagdating sa Helsinki, agad na ikinuwento ng mga estudyante ang kanilang karanasan sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Nagulat ang mga magulang na sumundo sa kanila sa excitement ng kanilang mga anak. Dad, ang Pilipinas ay isang napakagaling na bansa, sabi ni Emilia sa kanyang ama. Ibang-iba sa mga itinuro sa amin, sabi ni Johan, 1 linggo pagkatapos ng kanilang pagbabalik.
isang malaking pagbabago ang naganap. Ang mga litrato at video na pinost ng mga estudyante sa social media ay naging viral sa mga kabataan sa Finland. Ang video ng mga estudyanteng Pilipinong nag-aaral sa bus ay umabot sa mahigit 100,000 views. Maraming komento ang lumabas na nagtatanong kung ang Finland nga ba talaga ang may pinakamahusay na edukasyon. Marami ang nagsabing dapat tularan ang kasipagan ng mga estudyanteng Pilipino. Maging sa paaralan ay malaki ang naaliyang naging epekto. Nagulat si G. Laurinen sa kanilang education board tungkol sa sistema ng Pilipinas na umani ng malaking interes. Ang Pilipinas ay biglang naging isang modelo ng isang lipunang nagbabalanse ng kahusayan at pagiging makatao. Kumilos din ang media sa Finland. Isang malaking pahayagan ang naglathala ng isang artikulo na pinamagatang "Ang lakas ng edukasyon ng Pilipinas." Natuklasan ng mga estudyanteng Finnish na naging usap-usapan. 3 buwan ang lumipas, isang nakagugulat na balita ang dumating. 12 sa 28 na estudyanteng iyon ang nagplanong bumalik sa Pilipinas kasama ang kanilang mga pamilya. Hinikayat ni Emilia ang kanyang mga magulang na payagan siyang sumali sa isang 2-week study program sa Pilipinas. Si Johan naman ay seryosong isinasaalang-alang ang pag-aaral sa isang unibersidad sa Pilipinas. Magaling ang mga unibersidad sa Finland, pero gusto kong maranasan ang tunay na edukasyon sa Pilipinas, sabi niya sa kanyang mga magulang. 1 taon ang nakalipas. Nakatanggap ako ng isa pang balita. Ang Helsinki International Academy ay nakipag-ugnayan para sa isang sister school agreement sa isang pribadong paaralan sa Maynila. Magkakaroon sila ng taunang Student Exchange Program. Kabilang sina Emilia at Johan sa unang batch na mag-aaral sa Pilipinas sa loob ng 3 buwan. Ang 48 oras na iyon ang nagpabago sa buhay ko, sabi ni Emilia. Sa kasalukuyan, mayroong Philippine study boom sa Finland. Maraming paaralan ang nagsimulang mag-aral ng mga pamamaraan mula sa Pilipinas, lalo na sa paghubog ng disiplina at pagmamahal sa pag-aaral. Ako naman ay regular nang nagbibigay ng mga panayam tungkol sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ang pagsasama ng teknolohiya at pagiging makatao, ang balanse ng kahusayan at malasakit, ang pag-unlad ng individual, kasabay ng pag-unlad ng lipunang ito, ang mga katangian ng edukasyong Pilipino na aking ibinabahagi. Ang aksidenteng 48 oras na iyon ay nagdulot ng malaking pagbabago sa ugnayan ng dalawang bansa. Ngayon, buwan-buwan ay may mga delegasyong pang-edukasyon mula sa Finland na bumibisita sa Pilipinas. At lahat sila ay umuuwi na may dalang parehong pagkamangha. Ang pinakatumatak sa akin ay ang pangmatagalang pagbabago sa mga estudyante. Pagbalik nila, kitang-kita ang pagbabago sa kanilang pag-uugali sa pag-aaral. Naging mas masipag sila at mas mapagmalasakit sa kapwa. Si Emilia ay kasalukuyang nag-aaral ng International Relations sa isang unibersidad sa Maynila. Nais niyang gamitin ang natutunan niyang pusong mapagmalasakit upang maging tulay sa pagitan ng dalawang bansa. Si Johan naman ay kumukuha ng kursong Filipino Studies sa Finland at plano niyang magtrabaho sa Pilipinas sa hinaharap. Ang aksidenteng paglapag dahil sa bagyo ay isang di inaasahang pangyayari. Ngunit ito ang nagpabago sa buhay ng 28 na kabataan at nagbukas ng pinto para sa mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Hanggang ngayon, kapag naghihintay ako sa paliparan, naaalala ko ang araw na iyon, ang mga mukha ng estudyanteng puno ng pangamba at ang kanilang mga ngiti pagkatapos ng 48 oras, puno ng pag-asa at paghanga. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi lamang sa modernong teknolohiya o mahusay na sistema. Ito ay nasa puso ng mga tao nito, ang pagpapahalaga sa kapwa, ang malasakit, at ang kulturang nagtataguyod ng pagkakaisa. Ang kuwento ng 48 oras na nagsimula sa isang aksidente. At sa Pilipinas ko, natutunan na ang edukasyon ay hindi lamang pagtuturo ng kaalaman, kundi
paghubog ng puso. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Ano ang masasabi ninyo sa kamangha-manghang karanasan ng mga estudyanteng ito? Mag-iwan po ng komento para sa kanila. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. Maraming salamat sa panonood.